At ayan mga kripto, Ripple President drops major statement what it means for XRP. Ayan, isa na naman pong napakalaking pahayag na binitawan ng presidente ng Ripple dito na si Madam Monica Long. Ayan po siya. Dito po ay talagang nagpapakilig sa buong crypto community. Habang ang ibang tao ay nakatitig lang sa pang-araw-araw na galaw ng presyo, ang mga nasa itaas na bahagi ng global finance ay gumagawa na ng permanenteng hakbang. Ayon po sa pinakabagong ulat dito, naglabas itong si Monica Long ng isang malalim na pahayag matapos po ang announcement ng mga strategic investments ng Ripple sa mga kumpanyang Zilo at saka Liquido. Sabi niya, ang institutional capital markets ay lumampas na sa tinatawag na turning point. Mula po sa simpleng pilots ay lumipat na sila sa actual production. At mula po sa pag-issue lamang ng mga tokenized assets ay ginagamit na nila ito ng aktibo araw-araw. Ayan, hindi na po ito simpleng eksperimento o kaya ay pagsubok lang ng mga bangko para makita kung gagana ang technology. Ang tinutukoy po dito ni Monica Long ay ang katotohanan na ang mga traditional na institution ay nag-a-adapt na ng digital asset infrastructure sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. Para sa atin na sumusubaybay kay XRP, napahalagang maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin nito dahil ang buong infrastructure na ito ay nakatayo at umiikot po sa XRP Ledger. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng kanyang pahayag nang walang halong komplikadong technical analysis, kundi tututukan natin ang mga balita at ang mga pananaw na ibinabahagi ng mga eksperto para makita natin ang malaking larawan ng kinabukasan. Ngayon, bakit nga ba lumipat na ang mga bangko mula sa pilots patungong production? Ayan, ang pahayag po dito ay inilarawan ni Monica Long ang nakalipas na taon bilang isang tunay na turning point para sa industriya. Anya, para bang may pinundot na light switch na biglang nagpaliwanag sa buong sistema. Mula po sa bank pilots ay pumunta na sila sa production. At mula sa pag-i-issue ng mga tokenized assets gaya ng money market funds at liquidity funds, ngayon ay ginagamit na nila ang mga ito sa totoong operasyon. Sa aking opinyon, ang paglipat po na ito mula pilot papuntang production ay ang pinakamalinaw na sinyales na ang crypto ay hindi na basta isang trend o usapan lamang. Kapag ang isang malaking kumpanya o bangko ay nasa pilot phase pa lang, ibig sabihin ay sinusubukan pa lamang nila ang tubig para makita kung malamig o mainit. Pero kapag sinabi nilang nasa production na sila, ibig sabihin ay ginagamit na nila ito sa kanilang aktual na sistema at nakasalalay na rito ang kanilang pang-araw-araw na transaction. Ngayon, para sa akin, ang pag-unlad na ito ay nagpapakita na ang mga traditional na sistema ng finance ay unti-unti nang napapalitan ng mga mabilis na technology. Ang mga project tulad po ng tokenization pilot ng DTCC ay patunay lamang na ang infrastructure ay kailangang maging production grade, scalable at ganap na lisensyado o regulated. Kapag sinabi nating production grade, ibig sabihin ay hindi na ito pwedeng magka-error. Kailangan itong maging kasing tatag ng mga lumang sistema pero may bilis ng blockchain. Ang pag-aproba at paggamit po ng mga institusyong ito ay nagpapatunay na ang mga pangangailangan para sa isang mabilis na settlement layer ay narito na at hindi na kailangang hintayin pa sa hinaharap. Ngayon ay ano naman ang papel ng Zilo at Liquido sa XRP Ledger? Ayan, pinagtibay po ng Ripple ang kanilang paninindigan sa pamamagitan po ng pag-invest sa dalawang pangunahing kumpanya. At yan po ay ang Zilo at ang Liquido.
Yan, ang Xylo ay nagbibigay po ng Digital Transfer Agency Technology para sa mga tokenized share classes. Habang ang Liquido naman ay nag-ooperate bilang isang platform na regulated ng FCA para sa digital asset issuance, distribution at collateral mobility. Ang pinakamahalagang bahagi po rito, ayan, ay pareho po silang tumatakbo sa ibabaw ng XRP Ledger. Sa aking opinyon, ang mga investment na ito ay hindi mga forward-looking bets o basta sugal lang para sa hinarap. Ito ay direktang tugon sa institutional demand na kasalukuyang umiiral ngayon. Madalas po nating isipin na ang mga kumpanya ay gumagawa ng produkto para sa hinaharap na market. Pero sa kasong ito, ang pangangailangan ay narito na mismo sa kasalukuyan. Ngayon, kung titingnan po natin ng mabuti, ang Xylo at saka Liquido ay lumulutas sa mga tiyak na problema sa paglipat ng mga ari-arian papuntang digital format. Ang kakayahang mamahagi ng shares at maglipat ng collateral ng digital ay dating napakabagal at napakamahal dahil po sa dami ng middleman. Sa paggamit nila ng XRP Ledger, pinapaikli nila ang prosesong ito sa ilang segundo na lamang. Kaya ang masasabi ko po rito ay napakatalino ng hakbang ng Ripple dahil sa halip na hintayin nilang lumipat ang mga kumpanyang ito sa kanila, sila na mismo ang nag-aabot ng tulong para masiguradong ang XRPL ang magiging pangunahing tahanan ng mga digital assets na ito. Ito ay nagpapatibay ng posisyon ng Ripple bilang isang solusyon sa halip na isang alternatibo lamang. Ngayon ay bakit sinasabi ng Ripple na on-chain na ang capital markets? Ayan, binigyang diin din ni Monica Long na ang institutional capital markets ay gumagalaw na sa isang direksyon. Ito ay ang pagiging on-chain 24 hours kada araw at saka 7 araw kada linggo or 24/7. Nilinaw niya na tinatanggal na nito ang anumang hinala o pagdududa na ang trend ng tokenization ay isa lamang eksperimento sa institutional level. Para sa presidente ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa industriya, tapos na ang debate tungkol sa direksyon ng market. Ngayon, ang ideya na ang market ay tumatakbo na on-chain 24/7 ay isang malaking sampal sa mga tradisyonal na bangko na nagsasara tuwing gabi at walang operasyon kapag weekends o holidays. Sa lumang sistema, kapag nagpadala ka ng pera sa ibang bansa tuwing Biyernes ng gabi, kailangan mong maghintay hanggang Lunes para pumasok ito sa kabilang panig. Pero sa mundo ng blockchain at ng XRP Ledger, ang oras ay walang pahinga. Ngayon, ang opinion ko rito ay napakalaki ng kalamangan ng sistemang ito dahil ang pera ng mga negosyo at institution ay hindi dapat natutulog. Kapag ang isang institution ay nangangailangan po ng liquidity o kaya ay gusto nilang maglipat ng collateral sa gitna ng gabi o kasagsagan ng holiday, ang XRPL ang nagbibigay ng daan para mangyari ito agad-agad. Ang pahayag na ito ni Monica Long ay nagpapakita na ang mundo ng finance ay tuluyan ng nagbabago at ang mga hindi po susunod sa 24/7 on-chain model ay mapag-iwanan ng panahon. Ang bilis at bisa ng atomic settlement ang nagbibigay po ng daan para sa ganitong uri ng modernong ekonomiya. Ngayon ay ano naman ang kahulugan ng full stack infrastructure para sa mga institution? Isa pang mahalagang punto na ibinahagi po ni Monica Long ay ang malinaw na layunin ng Ripple. At yan po ay ang magbigay ng tinatawag na full stack ng digital asset infrastructure. Ibig sabihin nito, gusto nilang bigyang daan ang mga institutional participants na masulit ang buong life cycle ng isang tokenized asset habang ito ay nasa ibabaw ng XRP Ledger.
Sa aking opinyon, ang konsepto ng pagbibigay ng isang full stack ay katulad ng pagbuo ng isang kumpletong ecosystem kung saan hindi mo na kailangang lumabas para gawin ang iyong mga transaction. Noong unang panahon, kapag gusto mong mag-issue ng asset, ibang kumpanya ang tatawagan mo. Kapag gusto mo namang i-store o i-custody ito, sa iba naman ang punta mo. At kung gusto mo itong ipamahagi o gamitin bilang collateral, panibagong sistema na naman ang gagamitin mo. Ang ginagawa po ng Ripple ngayon ay pinagsasama-sama ang lahat ng hakbang na ito sa isang tuloy-tuloy na daloy. Kasama po sa life cycle na ito ang issuance, custody, distribution, collateral at ang atomic settlement. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga technology mula sa Xylo at Liquido, tinatakpan ng Ripple ang mga natitirang puwang sa kanilang sistema. Kaya masasabi ko po rito ay napakahalaga ng ganitong diskarte dahil nagbibigay ito ng kaginhawaan at seguridad sa mga institusyon. Kapag nakita po ng isang malaking bangko na ang buong proseso mula simula hanggang dulo ay kayang gawin sa isang plataforma ng ligtas at mabilis, mas magiging madali para sa kanila na ibuhos ang kanilang bilyong-bilyong dolyar na pondo rito. Ngayon ay paano naman po binabago ng XRPL ang sistema ng global settlements? Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, ang XRPL ang nananatiling sentro ng buong aktibidad. Ito ang nagsisilbing settlement layer para sa buong institutional infrastructure ng Ripple. Ang mga transaction tulad po ng atomic settlement, collateral mobility at delivery versus payment ay direktang dumadaloy po sa XRPL habang mas maraming institution ang naglilipat ng kanilang capital markets activity on-chain. Sa aking opinyon, ang pinakamagandang bahagi ng buong kwentong ito ay kung paano tahimik na ginagawa ng XRP Ledger ang trabaho nito sa likod ng mga eksena. Madalas tayong mag-focus sa mga balitang panandalian lamang ang epekto. Pero kung titingnan natin ang architectural design ng XRPL, ginawa talaga ito para sa ganitong uri ng malakihang pinansyal na operasyon. Ang kakayahan nitong magproseso ng mga transaction sa loob ng ilang segundo na may napakababang bayarin ay ang mismong dahilan kung bakit kinukuha ito ng mga institution. Kaya masasabi ko po rito ay habang dumarami ang mga asset na tinotokenize at habang dumarami ang mga kumpanyang sumasali sa ecosystem tulad po ng Xylo at Liquido, ang dami ng transaction na dadaan sa ledger ay natural ding tataas ng husto. Hindi na lamang ito usapin ng haka-haka. Ito po ay nakasalalay sa aktwal na paggamit ng mga kumpanya sa buong mundo. Ang bawat transaction sa collateral o sa pinansyal na pamamahagi ay nagpapatunay lamang na ang sistema ay epektibong gumagana ayon po sa inaasahan. At ayan po, sa kabuuan, ang pahayag po ni Monica Long ay nagpapakita po ng labis na kumpiyansa sa isang transition na kasalukuyang nagaganap na sa ating harapan. Ang mga institution ay hindi na nagtatanong kung gagana ba ang tokenized assets. Sa halip, aktibo na po nilang idini-deploy ang mga ito at ang Ripple ay patuloy na nagtatayo ng tamang infrastructure para suportahan ang paglago na ito sa ibabaw po ng XRP Ledger. Ang mga kaganapang ito ngayong August 2026 ay nagpapatunay lamang na ang hinaharap ng global finance ay mabilis na lumilipat na po sa digital format. Ang pagpapalawak ng saklaw ng Ripple sa pamamagitan ng kanilang mga bagong investment ay nagpapakita po ng kanilang pangako na pamunuan ang espasyong ito. Manatili po tayong mapagmatsyag, maging bukas sa mga bagong impormasyon at patuloy po nating subaybayan ang mga susunod pang hakbang
ng mga institusyong ito habang binabago po nila ang mukha ng global finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.